Welcome back sa channel natin. Simulan na po natin ang episode 2 ng Shangri-La Frontier Tagalog Recap. Ang high-level na knight sa first tier ay si Ray. Dahil ang first tier ay nagsisimula sa antas ng lungsod, siya ay namumukod tangi sa kanyang mga kagamitan sa huling laro. Narinig niya na ang Sunraku ay gumagamit ng parehong pangalan sa lahat ng kanyang laro at naghahanap siya sa paligid para hanapin siya. Dahil ang lahat ay nagsisimula sa lungsod na ito, gayunpaman, hindi niya ito mahanap at sumuko sa pag-aakalang na-miss niya siya. Sa kabilang banda kaharap ni Sunraku ang Ravenous Snake Area Boss. Nagpasya muna siyang obserbahan ang mga pag-atake nito at i-activate ang top step na nagbibigay sa kanya ng bonus sa pag-iwas. Madali niyang naiiwasan ang mga pag-atake ng ahas. Hulaan niya dahil sa level ng baguhan nitong boss, hindi ito dapat magkaroon ng one-shot kill attacks. Although dahil wala siyang armor ay malamang na one-shot pa rin siya. Inatake niya ito, ngunit habang humihina ang tibay ng kanyang mga sandata, naputol ang isa sa mga blades. Lumipat siya sa Vorpal Choppers at naghahanda upang mapunta ang isang Screw Pierce. Gayunpaman siya ay ahas na nagtatapos sa pagdura sa kanya ng isang bagay mula sa buntot nito. Nagtataka siya kung ano iyon at lumabas ang isang abiso na siya ay nalason at magkakaroon ng pinsala bawat 10 segundo. Pakiramdam ni Sunraku ay minamaliit niya ang ahas, gayunpaman, natalo niya ang mas murang mekaniko noon. Kinakalkulan niya na may 4 na minuto pa siyang natitira. Naisip niya na ang larong ito ay hindi nakakakuha ng mga critical na hit ng random, ngunit kapag umatake ka sa isang perpektong paraan o natamaan ang isang mahinang punto. Dahil ang ahas ay natatakpan ng matigas na kaliskis, ang mahinang punto nito ay ang ulo nito. Siya ay naglalayong para sa ulo, ngunit concludes ito ng isang mahirap na tamaan lugar. Pagkatapos ay nagpasya siyang gumawa ng sarili niyang kahinaan at gumamit ng Screw Pierce para saksakin ang ahas at sugat ito. Pagkatapos nito ay nagpapatuloy siya sa pag-atake sa sugat na dumarating sa mga kritikal na tama. Gayunpaman ang ahas ay hindi namatay at itinulak siya palayo habang pinapagaling din ang sugat. Napagtanto ni Sunraku na siya ay medyo mayabang na isipin na ang larong ito ay magiging madali kumpara sa larong basura na kanyang nilalaro. Sinubukan ng ahas na kainin siya, ngunit hinarangan ni Sunraku ang pag-atake. Inalis niya ang isa sa kanyang mga talim at hinawakan ang ulo ng ahas gamit ang kanyang libreng kamay. Pagkatapos ay inilapag niya ang isang Screw Pierce sa kaliwang mata ng ahas na nag-trigger ng isang kritikal na tama at pumatay sa ahas. Nakakuha si Sunraku ng 2 level mula sa ahas, na umaabot sa level 14 na. Ibinaba din ng ahas ang Python Scale at Python White Hair item. Sa kanyang pagtataka gayunpaman, siya ay lason pa rin. Mabilis siyang tumingin kung wala na siyang pinalampas na mga item, at mabilis na inilagay ang lahat ng kanyang bagong istatistika sa tibay at liksi at tumakbo patungo sa bayan upang bumili ng panlunas. Gayunpaman napagtanto niya na hindi niya alam kung nasaan ang mga tindahan, kaya mas mabuting magparehistro muna ng respawn point. Gayunpaman hindi niya alam kung saan din yon. Sa harap ng gate ng Secondil, isang player na si Reggie ay nagtanong kay Mia kung gusto niyang paamuin ang isang dog type na halimaw. Kinumpirma ni Mia dahil hindi siya pinapayagang magkaroon ng mga alagang hayop sa kanyang apartment. Gusto niyang magkaroon ng isa sa laro. Nasasabik si Reggie dahil pagkatapos ng 3 buwan, sa wakas ay pinasimulan na niyang makipaglaro sa kanya ang crush niya. Nakita ng dalawa si Sunraku na tumatakbo palapit sa kanila. Natakot si Mia na siya ay isang halimaw at inilabas ang kanyang pana. Gayunpaman ay pinigilan siya ni Reggie at ipinaliwanag na ito ay isang manlalaro dahil mayroon itong pangalan ng manlalaro sa itaas ng kanyang ulo. Ipinaliwanag din niya na kung pumatay siya ng isang manlalaro, magtatapos siya sa isang bungo sa harap ng kanyang pangalan. Nagtataka si Mia kung bakit ganun tumatakbo si Sunraku at hula ni Reggie na natamaan siya ng poison snake poop. Pagkatapos ay sumigaw si Reggie kay Sunraku. Sinabi sa kanya na ang puting gusali sa unahan ay ang in at kailangan niyang pumunta sa kama upang irehistro ang respawn point. Pagdaan sa kanya, nagpasalamat si Sunraku sa kanya. Ipinaliwanag ni Reggie na noong nagsimula ang laro, napakaraming manlalaro ang tumatakbo ng buong bilis tulad niya. Hulaan din niya na si Sunraku ay pupunta para sa isang liksi build at naibenta ang kanyang armor sa simula. Sinabi ni Mia na si Reggie ay parang isang veterano at talagang gusto niya iyon. Naging masaya si Reggie at nagpapasalamat kay Sunraku para doon. Naabot ni Sunraku ang kama na may natitira pang isa HP. Siya ay nagiging masaya, ngunit sa sandaling iyon ang kanyang HP ay umabot sa 0 at siya ay namatay. Bilang parusang kamatayan, pansamantalang nababawasan ang lahat ng kanyang istatistika.
Si Sun Raku ay nasa isang bayan sa kauna-unahang pagkakataon at naglibot upang tuklasin at mamili ng kaunti. Gusto niyang bumili ng mapa, ilang mga item sa pagbawi, bagong kagamitan, at isang bagong mas malakas na pangunahing sandata para palitan ang kanyang mercenary twin blades. Habang siya ay kalahating hubad at nakasuot ng maskara ng ibon, napansin siya ng ibang mga manlalaro at nagsimulang tumawa. Pagkatapos ay nagpasya si Sun Raku na pumunta muna at bumili ng ilang damit. Pumunta siya sa isang armor shop at bumili ng pinakamurang isa, ang split blade leather, isang leather na damit na gawa sa mud frog skin na nagbibigay ng slash resistance para sa 4,000 mani. Habang dinadala niya ang set, nagpasya siyang isuot din ang split blade leather mask. Ngunit dahil kakaiba pa rin ang hitsura nito, nagpasya siyang huwag na. Pagpunta sa isang tindahan ng armas, sinubukan niyang ibenta ang Goblin Hand Axe. Ngunit ang NPC ay hindi interesado sa walang kwentang armas na iyon. Pagkatapos ay tingnan ni Sun Raku ang listahan ng mga armas na ibinebenta ng NPC. Ngunit wala siyang mahanap na mas mahusay kaysa sa kanyang Vorpal Choppers. Ipinaliwanag ng NPC na ang Vorpal Choppers ay isang bihirang sandata at kung gusto niya ng isang bagay na mangunguna sa kanila, tapos pwede naman siya gawin basta dadalhin niya yung materials. Upang pumunta mula sa Second Deal hanggang Third Rema, ang ikatlong lungsod, ang mga manlalaro ay kailangang dumaan sa Diremarsh Waste. Sa loob nito, mayroong isang lokasyon kung saan maaaring minahan ang mga ores. Sun Raku na pupunta sa minahan upang makakuha ng ilang mga ores. Gayunman siya ay patuloy na nagmimina ng normal na mga bato at nabigo. Sinabi sa kanya ng NPC na kailangan niya ng 5 o 6 na kulay abo na mineral, subalit sa loob ng 30 minuto ng pagmimina, 2 lamang ang nakuha ni Sun Raku. Naiinis din siya na may putik sa buong lugar, na nagpapahirap sa kanya. Ang pikakse na dinala niya ay masyadong mabigat. Isang palaka ng putik ang lumitaw at dahil hindi ito agresibo, nagpasya si Sun Raku na huwag pansinin ito. Gayunpaman, habang nagsisimula ang palaka na maghukay sa paligid niya, nagtatapos ito sa pagtabon sa kanya sa putik. Habang nagagalit si Sun Raku, itinapon niya ang kanyang pikakse sa palaka at pinatay ito. Pagkatapos ay tumungo siya patungo dito upang tapusin ito. Dahil ang kanyang armadura ay gawa sa mud frog at lumalaban sa slash, hinulaan niya na ang mga pag-atake ng slash ay hindi gagana sa palaka, na nag-iiwan sa kanya ng mga pag-atake ng bludgeon at pierce. Sinasangkapan niya ang palakol ng kamay ng goblin at tinapos ang palaka, na nakuha ang balat ng putik na palaka mula rito. Pagkatapos ay nakita ni Sun Raku ang ilang mga bagong manlalaro at nagpasya na bumalik sa pagmimina. Dahil nagsisimula ang pahinga sa tag-araw, nararamdaman niya na mas maraming mga bagong manlalaro ang magsisimulang maglaro at ang lugar na ito ay magiging masikip sa mga tao pagmimina para sa mga materyales. Matapos mangolekta ng halos 100 mga kulay abo na ores, pumunta siya sa NPC na humanga na nagawa niyang kolektahin ang marami sa loob lamang ng 3 oras. Natagpuan pa nga ni Sun Raku ang isang fossil ng marsh coffin na maaari ring gamitin ng NPC upang gumawa ng isang marsh dagger. Sa pagtingin sandata, sumang-ayon si Sun Raku at sinabihan siyang gumawa ng 2 dagom sa marsh. Habang ginagawa ito ng NPC, si Sun Raku ay pumupunta upang bumili ng mga mapa at iba pang mga item. Pagkatapos ay bumalik siya upang kunin ang kanyang mga dagom sa marsh, na may epekto ng pagbawas ng katatagan ng kalahati sa loob ng ilang panahon pagkatapos ng isang critical na hit. Sinabi sa kanya ng NPC na hanapin at dalhin sa kanya ang higit pang mga materyales at itataas niya ang kanyang armas. Habang nagtataka si Sun Raku kung ano iyon, ipinaliwanag ng NPC na dahil gumagamit sila ng mahika upang gawin ang mga ito, maaari nilang i-upgrade ang mga ito upang maging mas malakas. Si Sun Raku ay humanga sa NPC dahil nagawa nitong maayos na tumugon sa kanyang pag-uusap. Habang nagiging madilim, binabalaan siya ng NPC na huwag umalis sa bayan sa gabi sa gayong armadura dahil ang mga monsters sa gabi ay mapanganib. Pagkatapos ay nasasabik si Sun Raku na maaari siyang lumabas at subukan ang kanyang mga bagong armas sa mga monsters sa gabi. Samantala, sinuri ni Ri ang buong unang zone, ngunit hindi niya natagpuan si Sun Raku. Nagtapos siya na dapat na natalo na niya ang Ravenous Snake at nagpunta sa Second Deal. Nang hindi na mamatay, ngunit nagtataka kung ang isang bagong manlalaro ay maaaring gawin yon. Siya mismo ang nakaharap sa gutom na ahas at pinatay ito sa isang pag-atake. Sa Diremarsh Waste, si Sun Raku ay nakikipaglaban sa isang Red Cap Goblin. Dati siya ay nakatagpo ng ilang gabi monsters, at ang mga ito ay mas agresibo at mapanganib, at na nakatulong sa kanya antas up ng isang bit at matuto ng ilang mga bagong kasanayan. Gayunpaman ang Red Cap Goblin tila masyadong malakas. Mas mabilis ito at may mas maraming pag-atake kaysa sa isang normal na goblin.
Dagdag pa ito ay may maraming HE at incorporates fins sa kanyang fighting style. Ang Red Cap Goblin pagkatapos ay tumatawag ng higit pang Red Cap Goblin na sorpresa Sunraku bilang karaniwang lamang weaker monsters tumawag sa iba pang mga halimaw para sa tulong. Sunraku naghahanda upang labanan ang mga ito. Ngunit biglang ang mga goblins makakuha ng talunan. Pagkatapos ay nakita ni Sunraku ang isang malaking lobo, isang natatanging halimaw na si Lycagon ang Night Slayer. Samantala sa mga opisina ng kumpanya ng video game, isang monitor ang nagpapakita na ang pag-unlad ng kwento ng laro ay nasa 0% dahil hindi isang solong natatanging halimaw ang napatay. At dito nagtatapos ang episode 2 ng Shangri-La Frontier. Maraming salamat sa panonood. Please subscribe.